Matatandaan po noong October 10, 2025, nagkaroon po ng ceasefire sa Gaza. Okay? At behind pala sa lahat po ng yan is a man na wala man lang posisyon sa gobyerno pero may boses. The man, Jared Kushner. Wala po kong ibig sabihin po rito, pero ako'y namamangha sa kanyang impluensya. Si Jared Kushner po ay may digong Hudyo, okay? Siya po ay asawa ni Ivanka Trump na anak ni Pangulong Donald Trump. Maski si Pangulong Donald Trump, siya po ay binigyan ng credit doon sa mga na-accomplish po niya regarding dito po sa mga tinatawag na mga ceasefires na ito. Matalino po pala itong si Jared Kushner. In fact, talagang sinasabi nila na noong taong 2017 or 2007 rather, at a very young age, nakabili siya ng milyong-milyong dolyar na halaga ng property sa Amerika. Actually, pinakamahal na property nabili ng kahit na sinong individual. And take note, during that time, napakabata pa ng edad ni Jared Kushner. Si Jared Kushner po ay talagang unti-unti pong gumagawa ng pangalan in a sense na siya po yung taong hindi naman niya gusto talaga ng limelight at ng spotlight. Alam po ba ninyo yun? Ngunit hindi po maiwasan na siya po ay pag-usapan. Hindi maiwasan na siya po ay, ito na po, bigyan ng kahulugan. Lalo na po ng mga Kristiyano na nag-aaral ng end times. Siyempre, pasok po tayo dyan. Yan po ang ating pinag-aaralan eh. Yan po ang ating binibigyan diin sa atin pong mga vlogs tulad po nito. Isinilang sa mundo noong January 10, 1981, sa kasalukuyan 44 years old. Wow, a great accomplisher at 44, wala pang 50 anyos. Ang dami niya pong na-achieve, yung na-achieve niya, na-achieve na po ng mga tao na nasa edad 70 to 80. Pero siya at a very young age like that, he achieved all of it, all of that. Ngayon, iiwan ko po sa inyo, hindi naman po mahaba ang vlog. Ito ano po? Sa mga tao na iniuugnay nila doon sa Lawless One, ito po bang si, mamaya sasabihin ko po yung aking stand dito. Ito po bang si Jared Kushner ay meron pong tinatawag na kahawig? Marami po. Kung titignan po natin, marami po. Pero it's too early, still too early para maghaka po tayo. Kasi ang dami po ngayon, we can speculate things in a very easy manner like that. Uy, ganun. Eh marami na rin po tayong pinag-usapan na ganyan the former years, right? Pero hindi po yun. Pero karapatan naman po ninyo if you can still want to speculate. Ano ba si Jared Kushner? Ano ba yung ganito, ganyan? Pero sasabihin ko po yung stand ko po talaga. The Antichrist will never show up habang naririto pa po ang church. And I believe, during that time, after the rapture, may lalabas, ito po ang biblical, may lalabas na isang tao na kung tawagin po ay the man of lawlessness. At siya po ang magiging agarang, ayan po, agaran yan agarang sisikat na lalaki na magbibigay kuno ng tinatawag na solusyon sa mundo. Alalahanin nyo, pagkatapos po ng rapture, ay punong-puno pa ng mga pagtataka ang mga tao. Nasaan ang bilyong-bilyong mga tao? What happened to them? Doon, pasok na pasok ang marami mga speculations. There will be a lot of speculations. Hindi lang po speculations, pagkagulo, pagkalito ng isipan. Pero sa gitna po ng yan, may lalabas na isang magbibigay ng solusyon.
kinuha raw ng mga alien yung mga praise the Lord, hallelujah. Di ba? Nawala sila. Kinuha sila ng alien. At yung mga naiwan, sasabihin niya, yun daw ang matitino. Kaya sila nandoon, nagsama-sama sila. Well, guess what? They will believe that lie. O may alien na involved, no? So, kaya mangyayari noon, ang mga tao ay madideceive. Tanungin niyo po ako, is it Jared Kushner? For me, hindi po. Kasi 44 na po siya eh. And I believe the Antichrist will mimic Jesus in every way. Okay? Pati sa edad. Ako, naniniwala ako, ang Antikristo, lalabas yan sa scene at the age of 29 going on 30. Ha? Bata siya. Tandaan po ninyo, pag may edad na, medyo kulabots kina ang muka, medyo panots kina ang ulo, wala po yung karisma. Di ba? Karismadong tao ang lalabas na Antikristo. Ibig sabihin, gwapito. Gwapo. Hindi po siya tipong matanda. Hindi po damatan. Okay? So, makikita po talaga dito, imimimik nila ang Panginoon. Kaya, Satan will work perfectly on it. Kaya, si Jared Kushner, for me, he's not the one. Pero kahanga-hanga po yung mga achievements niya. Kahanga-hanga po yung mga nagagawa niya. Now, anong pwede natin tingnan kay Jared Kushner? Pwedeng ganun yung gagawin ng Antichrist pagdating ng panahon o mas masahol pa. Bakit? Si Kushner ba nagdidemand ng control? Hindi. Nope. But the Antichrist will during that time. Diba? Kaya tignan-tignan din natin. Pero natutuwa naman ako sa mga Kristiyano dahil ang huhusay na po natin, ang tatalino na po natin to, yes, ako gusto ko po yan. Hindi ko babawalin ng mga ganyan dahil akalain nyo, they love to, yes, because nag-aaral po kayo, may alam po kayo sa Bible. Kaysa sa mangmang, di ba? Kaya it's nice to, yeah, for me, to speculate, it's good. Bakit naman babawalin? Oh, kaysa naman yung pinanggalingan kong church na ako'y nadismaya, bumalik sa law. Di mag-speculate na mas maganda pa. At least nag-aaral ng Bible. Kasi yung mga pinag-aaralan ng pinanggalingan kong church na nakakadismaya po talaga. No? Nabalik na naman doon. Pero ayaw ko na isipin yun. Okay? Move on tayo sa topic natin. Ang Panginoong Jesus po, okay? Ang Panginoong Jesus po ay darating. Darating. Okay? Pag sinabi yan darating siya, darating siya. Hindi nga lang natin alam kasi gusto niya, antayin natin siya having our blessed hope with us. Okay? Anyway, we have our blessed assurance already. Nung maborn again tayo, naligtas po tayo. Salvation yon. But, blessed hope, ito po yung kukunin po ni Jesus ang kanyang church. Datagitin niya ang kanyang church. Kaya, sabi ng iba, nag-e-speculate sila, at least nag-aaral sila ng Biblia. Ako, lahat tinitignan ko, sa lahat may magandang makikita. Kesa atin po silang husgahan and all that, may maganda akong nakikita. May magandang kauuwian ng lahat ng ito. Sabi nga ng Bible, huwag niyo kalilimutan, mapalad ang mga nag-aaral ng librong ito. Okay? Kaya wag nating aanin yung mga nag-speculate sapagkat nag-aaral sila ng aklat na ito. Okay? That's nice. Pero kung akong tatanungin, it's not Jared Kushner. Pero kung sila ay nag-speculate, let them. Kung saan sila masaya, suportahan natin sila. Diba? Anyway, gusto ng Panginoon, nagmamahala ng kanyang mga anak. Hindi gusto ng Panginoon na dahil sa mga small things, doctrines like that, na natawag dito, yung unity natin ay nasisira. Ayaw ng Lord yan. Gusto ng Lord, nagkakaisa pa rin tayo, di ba? Despite of that. May kaibahan sa mga minor doctrines, pero pareho sa major doctrines. God bless po.
sa ating lahat.